Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 3, 2025 Wednesday. Patuloy na lumalapit ang weather, disturbance na mino-monitor. Kanading sa silangan at anumang oras ay posible na itong maging bagyo na tatawaging Wilma. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, umiiral pa din ang Intertropical Convergence Zone sa katimugang Mindanao habang ang Northeast monsoon naman ay nakakaapekto sa hilagang Luzon. Ang kombinasyong ito ang dahilan ng magkakaibang uri ng ulan sa timog at hilaga at ng malamig na hangin na mararamdaman, lalo na sa umaga at gabi sa hilagang bahagi ng bansa sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ito ay dala ng ITCZ, isang kumpol ng kaulapan kung saan nagkakasalubong ang hangin mula sa magkaibang direksyon. Kapag nagtagpo ang mainit at mahalumigmig na hangin sa ibabaw ng dagat, mabilis nabubuo ang mga ulap-ulan. Posibleng maging tuloy-tuloy ang buhos sa hapon hanggang gabi sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga at Aurora. Posible ang mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Ang amihan ay malamig at tuyo sa simula. Pero kapag humampas sa bulubundukin at nakipag-interaksyon sa hangin mula sa dagat, nagiging ulap at ambon hanggang katamtamang ulan. Kaya asahan ng tuloy-tuloy at pino ang patakbigla ang thunderstorm. Kahit hindi kasing lakas ng thunderstorm, pwedeng maipon ang dami ng ulan sa maghapon. Sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera, Administrative Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na langit na may panakanakang pag-ambon ng inaasahan. Ito pa rin ay epekto ng amihan kaya mas malamig ang ihip ng hangin at may posibilidad ng low cloud sa umaga. Hindi inaasahan ng malaking abala pero pwedeng magkaroon ng panandaliang weak visibility kapag sumabay. Ang ambon at hamog para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, madalas ay partly cloudy to cloudy skies na may mga kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Karaniwan nabubuo ito sa hapon kapag nagtatagpo ang mainit na hangin mula sa lupa at mas malamig na hangin mula dagat. Kapag may maitim na ulap na mabilis bumabalot sa langit, asahan ng bigla ang buhos na pwedeng tumagal ng ilang minuto hanggang isang oras. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, umiihip ang hangin mula northeast hanggang north sa lakas na moderate to strong. Dahil dito ang baybayin ay nasa katamtaman hanggang maalon. Ang tas ng alon ay mula 2.20 winds hanggang 4 met. Sa ganitong antas, malaki ang hampas ng alon na delikado sa maliliit na bangkang. Demotor at katulad, tawanan na sasakyang pandagat ay dapat kumonsulta muna sa lokal na otoridad bago pumalaot. Sa natitirang bahagi ng Luzon, umiihip ang hangin mula northeast hanggang north sa lakas na light to moderate. Ang alon ay slide to moderate na merong taas na 1.2 hanggang 2.1 m. Bagamt masigable ito, maaari pa ring maging maalog ang sasakyan kapag tinamaan ng wind surge o tide change. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate mula north hanggang northwest at ang alon ay slide to moderate sa taas na 0.6 hanggang 1.0 m. Narito naman ang latest tropical cyclone threat. Potential update na inilabas ng Pag-asa. Para sa week 1 mula December 2 hanggang December 8, nananatili sa loob ng kanlurang bahagi ng Pag-asa. Monitoring domain ng Bagyong Koto na dating Verbena. Bukod dito, may nakikitang tropical cyclone, like vortex o TCLV1 sa silangang bahagi ng Tropical Cyclone Advisory Domain. Inaasahan itong papasok sa Philippine Area of Responsibility at tatahakin ng Dinagat, Visayas, Southern Luzon, Nahuta. Nakataas ang kumpiyansa na ito ay mabubuo bilang isang bagyo sa unang linggo. Mahalagang tandaan na kapag pumasok sa FAR bilang Tropical Depression, magbibigay ang pag-aswa ng lokal na pangalan at susundan na ito ng mga abiso tungkol sa wind signal at inaasahang ulan. Sa week 2 mula December 9 hanggang December 15, inaasahang gagalawang TCLV1 patungong Mindoro, Northern Palawan area bago tuluyang lumabas ng PAR. Nananatiling mataas ang chance ng pagkabuo at posibleng pagpapatuloy ng pag-intensify habang nasa dagat. Kung sakaling mangyari ito, asahan na kahit malayo ang sentro, may dala pa ring pag-ulan ng trough o buntot ng sirkulasyon sa malaking bahagi ng Visayas at Southern Luzon, lalo na kung sasabay ang ET/ETC at ang hilahang ihip ng amihang gamit. Ang ibang weather model, ayon sa latest data, ang inaasahang kilos ng paparating na sistema anumang oras, maaari na itong maging ganap na tropical depression habang papalapit sa silangan. Karaniwan magsisimula ito bilang mahinang sirkulasyon sa ibabaw ng dagat.
kung saan mainit ang tubig. Habang umiikot, hinihigop nito ang malumigmig na hangin at unti-unting tumitibay ang ulap-ulan. Inaasahang gagalaw ito. Pakanluran, hilagang kanluran. Subalit may mahalagang detalye. Sa mga darating na araw lalakas ang northeast monsoon. Ang pakikipag-interaksyon na ito ang posibleng dahilan para ilihis ang direksyon ng sistema patimog kanluran. Kung ganito ang mangyayari, tatawid ang sentro sa may Eastern Visayas. Dadaan sa Kabisayaan at maaring hagipin ang ilang lugar sa Southern Luzon at pagkatapos ay lalabas sa West Philippines. Sa yugto ng landfall, malaki ang posibilidad na nasa antas ng tropical depression hanggang tropical storm ang lakas. May posibilidad din depende sa init ng dagat at lakas ng alon sa itaas na bahagi ng atmosfera na umabot sa severe tropical storm. Pero tandaan kahit hindi ito typhoon level ang pinakamalaking epekto sa atin ay kadalasan mula sa ulin. Kung nababad na sa mga nagdaang araw ang mga ilog, basin at kanal dahil sa mga pag-ulang dala ni Verena or ITCZ, mas madali nang umapaw ang tubig kahit moderate lang ang panibagong buhos. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang tuloy-tuloy na pag-monitor ng mga advisories sa ulan at pagbaha sa inyong lokalidad. So ulitin natin ang ITCZ sa Katimugang Mindanao ang nagbibigay ng madalas na pag-ulan at thunderstorm habang ang amihan sa Hilaga ang sanhi ng tuloy-tuloy na ambon at malamig na hangin. Siyang papasok na sistema mula sa silangan na inaasahang tatawid sa Dinagat Visayas, Southern Luzon Corridor ang magdadala ng malawakang ulan kapag nagkataon ang timing ng landfall at amihan surge. Kapag nagsabay ang tatlong tulak na ito, tumitindi ang ulan at lumalawak ang saklaw. Even kung tropical depression o tropical storm lamang ang lakas ng sentro. At ngayon nga sa Basilan, Sulo at Tawi-Tawi makakaranas ng maulap na papawi rin. May kalat-kalat na thunderstorm dahil sa ITCZ at may panganib ng bigla ang pagbaha at pagguho kapag tumagal ang buhos. Sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga at Aurora posibleng makaranas din ang ulan dahil sa amihan at maaring magdulot ng pag-ipon ng tubig sa mga ilog at mabababang lugar kapag tumagal ang ulan. Sa natitirang bahagi ng Ilocos, Cordillera at Central Luzon, mahinang ambon ng dominante at limitado ang epekto. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, isolated thunderstorm ang aasahan lalo na sa hapon o gabi. Sa kondisyon ng karagatan, tandaan ang 2.5 hanggang 4 na alon sa Northern Luzon, mahalagang konsiderasyon para sa maliliit na bangka. At sa 2-week outlook, mataas ang posibilidad ng isang sistemang dadaan sa Dinagat Visayas, Southern Luzon sa week 1 at posibleng tahakin ng Mindoro, Northern Palawan sa week 2. Manatiling nakasubaybay dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Ang panahon ay mabilis magbago pero kung maaga ang paghahanda, mas nagiging ligtas ang lahat.